Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nakakalungkot makakita ng mga tao lalo't mahal natin sa buhay na may sakit, lalo na nga kung ito ay isa sa mga leading cause of death ng Pilipinas, ang pagkasira ng bato. Ang diagnosis na ito ay tinatawag na end-stage renal disease or chronic kidney disease. Ano nga ba ang end-stage renal disease or chronic kidney disease? Ito ay ang pag-fail o pagkasira ng function ng kidneys ng tao na nangangailangan ng lifetime na gamutan na dialysis or kailangan sumailalim sa kidney transplant. Karamihan sa nadadiagnose ng sakit na ito ay nakakaranas ng matinding lungkot, anxiety, confusion sa buhay. Dahil nga alam natin na marami ang magbabago sa lifestyle ng pasyente. Malaking hamon din ang sakit na ito lalo na sa usaping pinansyal. Mahal at magastos ang gamutan ng sakit na ito. Ako nga po pala si Karen Ann Bernal, 41 years old, may asawa at nag-iisang anak na lalaki, 19 years old. Ako ay 18 years and still counting nang nakakasurvive sa hemodialysis. 23 years old lamang po ako nung ma-diagnose ako ng end-stage renal disease at April 2006 nagsimula mag-dialysis. Mga around nasa grade 1 pa lamang ako ay umihi ako ng dugo, ngunit ito ay napabayaan at binaliwala na akala ay balisaw-saw lamang daw po. Nang mapansin ng aming kapitbahay na ako ay namamayat, sabi niya, kumain daw ako. Sinubukan ko naman kumain ng marami, pero sinusuka ko na at nawawalan na ako ng ganang kumain at ang kulay ko ay maputla, halos kulay patay na raw po ang kulay ko. Kaya nagpa-check up ako at nakita nga na mataas ang creatinine at mababa ang hemoglobin ko, nasalinan ako ng dugo at na-advise ako for dialysis na and for kidney transplant daw po. Hindi pa masyadong ma-absorb sa utak ko yung sakit na yun, feeling ko misdiagnosis lamang. Kaya sumubok ako bumiyahe papunta ng Bataan para makipagsapalaran at makapaghanap ng trabaho, pero pagdating doon, nilagnat ako ng matindi at sinugod nga sa ospital at doon na rin nagsimula ang aking pagdadialysis noong April 2006. At ito na nga, yun, this is it, for dialysis na ang person. Mga unang taon ko nagdialysis, puro takot ang nararamdaman ko. Na-aware kasi tayo sa chismis na kapag nagpa-dialysis ka na, mamamatay ka na. Kaya halos kada salang ko hindi ako makatulog kasi yun nga ang iniisip ko, mamamatay ako. Bukod sa nag-aalala akong mamatay ako, hinaalala ko rin kung saan ako kukuha ng pinansyal na pang-sustain sa aking sakit na ito. Ito ay malaking hamon hindi lamang sa aming mga pasyente kundi sa mga kapamilya, kapuso at kapatid na rin. Nag-aalala din sila kung paano makakatulong lalo na sa pinansyal. May mga kanya-kanya din kasi silang mga pinagkakagastusan sa buhay. Matinding kapit sa Diyos at panalangin po ang aking pinanghahawakan. Habang sa pagdadasal na ito, binigyan ako ng kalmadong pag-iisip para humarap sa hamon ng journey na ito. Guided tayo ng Diyos. Magbibigay siya ng mga instrumento para i-provide ang mga kailangan natin. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kakayanin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. 2011, nag-fundraising po ako at sumubok din ako magpa-kidney transplant. Meron na sana akong match kidney from cadaver, ngunit nagkulang ang funds ko kaya hindi rin natuloy. Nakaka-depress po ang pakiramdam na yun, pero sabi nga magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos. Siya naman ang may hawak ng buhay natin. God is in control. Minsan nga, kahit walang sakit, nauuna pa niyang kuhanin. Magtiwala lamang tayo, mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Yun na nga, nasa Diyos ang awa, nasa ating pa rin ang gawa. Tulungan din natin tayong mga pasyente na huwag tayong pasaway, maging masunurin sa doktor at ingatan ang mga kinakain at iniinom. Huwag niyo rin pong iisipin na burden kayo ng pamilya kasi may message din ang Diyos sa kanila para malaman din nila ang purpose nila sa may sakit sa katulad natin. Paalala po sa mga healthy pa ang kidneys, follow the 8 golden rules on how to avoid kidney disease. Stay hydrated po, lagi po kayong uminom ng tubig, iwasan ng magbisyo ng sobrang inom ng alak at paninigarilyo, huwag masyado sa mga soft drinks, junk foods, fast foods, sa mga matatamis, maaalat at mamantika. Iwasan magpataba, laging mag-exercise, i-monitor nyo ang mga blood pressure at sugar ninyo, laging magpa-check, i-check kung may UTI kayo,
Iwasan ang pag-inom ng gamot na walang reseta ng doktor, lalo na antibiotics, pain reliever, maging healthy living, eat healthy diet po. Dito sa Pilipinas, ang mga may sakit sa bato, ang number one struggle ay ang usaping pinansyal para sa pagpapagamot, at kahit nga pamilya ng may sakit ay hirap din humagilap ng mga pang-sustain nito, mapadialysis man o kidney transplant. Kahit na nga may mga ahensya pa na nalalapitan, hindi pa rin sapat, kulang pa rin. At ito ang isa sa mga kinakamatayan lang dahil sa hirap ng pag-iisip saan kukuha ng panggastos, kasabay pa nga ng komplikasyon, pagod na katawan ng isang pasyente. Kapag ganyan na nakukulang na ang mga pang-sustain at nag-aalala na saan naman kukuha ang kadalasang nagpapahina sa kalagayan ng mga pasyente. Kaya sana maging aware din ang publiko sa hirap na pinagdadaanan ng mga may sakit sa bato. Maging mabait po kayo, mag-offer ng help, lalo na sa pinansyal. Kung ang may sakit sa bato ay nagdadialysis, alamin kung ano ang mga kailangan ng dialysis, kung ano pwedeng maitulong o maibigay, katulad ng gamot, mga ginagamit pag nagdadialysis, pang follow-up check-ups, pang laboratories. Pwede rin mag-offer ng libre sakay o bigyan ng sasakyan papunta ng dialysis. Kung transplant patient naman, pwede naman kayo mag-offer ng maintenance medicines, pang follow-up check-ups nila. Alam naman natin na hindi man basta makapag-work ang mga dialysis man or kidney transplant patient. Share kayo ng mga resources na pwede ma-share na makapagpapagaan sa pasyente. Kung kaya nyo silang ipaglaba, ipaglinis ng bahay, pwede naman. Kailangan din ng katulad na pasyente ang mga recreation, distraction, para hindi laging iniisip yung sakit, para hindi naman nag-iisip ng sakit lagi. Kung kaya ng pasyente ipasyal ninyo, bigyan ng budget sa pamamasyal. Kung kaya pa rin bigyan ng livelihood na magaan lamang, na hindi naman mahihirapan ng katawan na para kumikita sila at nalilibang na rin. Tumulong din makahanap ng donor sa mga nangangailangan nito. If possible, share your spare, mag-donate, kasi sabi nga, hindi mo naman madadala sa langit yung kidney mo. Kaya tayo binigyan ng 2 kidney para daw i-share yung isa. Or kung hindi ka pa ready, pwede ka naman makipag-ugnayan sa mga organ preservation groups para makapag-sign kayo doon na kung ano man ang mangyari sa inyo, may pahintulot kayong pwedeng i-donate ang mga organs ninyo. Sana rin may mga food companies na mag-offer ng renal diet foods para sa mga CKD patients, mga kidney failure friendly foods, para lahat tayo may malusog na bato, abot kamay ng bawat Pilipino.